and we respect their leader greatly. This is their leader. Thank you. And he's very tough on negotiating, but that's okay. It'll work out. I think we will. Pilipinas, totoo ang Biblia. May nagbabadyang peligro. Bakit 3 beses nang pupunta si Pangulong Bongbong Marcos sa Pentagon? Siya lang ang tanging presidente ng Pilipinas na nakagawa nito. Ang tanong, may nahihinog bang giyera? Pilipinas humanda na sa babala ng banal na kasulatan. Ang Biblia, Mateo 24, ang palatandaan ng katapusan ng panahon. Well, it's tough. He's a very tough negotiator. So far, we're not there because he's negotiating too tough. In fact, I used to like him better than I do now. He's too tough. But we'll probably agree to something. But he's strong, a strong negotiator. He loves your country. Isang babala mula sa banal na kasulatan sa Mateo 24 ang sinabi ng ating Panginoon Hesus. Magkakaroon ng digmaan, balita ng digmaan, kaguluhan sa mga bansa. Ngunit bakit tila ito ay unti-unting nagkakatotoo? Bakit 3 beses nang bumibisita si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Pentagon? Ang pinakasensitibong tanggapan ng militar sa buong mundo. Siya lamang ang gumawa nito sa kasaysayan ng lahat ng presidente ng Pilipinas. Siya ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas na paulit-ulit na tumapak sa Pentagon. Ang una ay noong Mayo 3, 2023, pangalawa ay sa Abril 2024 at ngayon muli siyang bumalik. Hindi ba't nakapagtataka? Ano ba ang tunay na layunin sa likod ng lihim ng pagpupulong? Washington DC, 2:48 AM Manila Time. Dumating si Pangulong Marcos sa Estados Unidos upang personal na makipagkita kay President Donald Trump sa White House. Ayon kay Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez, tatalakayin ni Marcos at Trump ang seguridad at depensa, pagpapatibay ng Mutual Defense Treaty, kooperasyon sa West Philippine Sea at pagpapalakas ng ugnayang militar sa mga bansang kaalyado ng Amerika. Ang tanong, ano itong Pentagon meeting? Ano ang tatalakayin? Makikipagpulong din daw si Marcos sa Defense Secretary Pete Hegseth, ang Secretary of State Marco Rubio sa Pentagon. Oo, you heard it right, Pentagon. Sabi ni Romualdez, tatalakay nila kung paano pa mapapatatag ang alyansa ng Pilipinas at Amerika, lalo na sa harap ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Ang tanong, may nahihinog bang giyera? Bakit tila may pagbabadya? Ang kasaysayan ay tila inuulit at ang mga palatandaan ng Biblia ay lumilitaw isa-isa. Bukod sa seguridad, may pulong din si Marcos sa mga pinuno ng semiconductor industry at mga dayuhang negosyante. Ang layunin nitong ipromote ang Luzon Economic Corridor at pangalawa, ayusin ang issue sa 20% tariff sa mga produktong galing sa Pilipinas. At pangatlo, talakayin ang posibilidad ng free trade agreement. Ngunit kapansin-pansin ayon kay Romualdez, hindi isasama sa usapan ang kontrobersyal na immigration policy ni Trump. Gayunpaman, binigyan din niyang ang mga Pilipinong may deportation order ay tiyak na pauwiin sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. Ating balikan ang Mateo 24. Mag-ingat kayo at huwag kayong padaya sapagkat marami ang darating sa aking pangalan. Makakarinig kayo ng mga digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan. Pagkatapos darating ang wakas. Mateo 24 verses 4 to 6. Kaibigan, totoo ang Biblia. Handa ka na ba sa mga posibilidad ng mga pangyayari sa ating bansa? Habang ang mga lider ng mundo ay abalang pinag-uusapan ang seguridad, digmaan at kapangyarihan, tanong ng marami, anong mangyayari sa ating bansa? May giyera bang paparating? Handa na ba tayo? Pero higit pa sa tanong ng politika o militar, may mas mahalagang tanong na dapat itanong ng bawat isa sa atin. Handa na ba tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon Hesus? Sa gitna ng balita, tensyon at mga babala, hindi digmaan ang dapat nating ikatakot, kundi ang hindi natin pagiging handa sa pagdating ng ating Panginoong Diyos.
Mateo 24 verse 44, kaya't kayo rin ay maging handa sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Sa Mateo 24, tinukoy ng ating Panginoon Hesus ang mga palatandaan ng kanyang muling pagbabalik. Lindol, tagutom, digmaan, pagkalat ng kasamaan, at mga huwad na tagapagturo. Tila bang nangyayari na ang lahat ng ito sa ating panahon. Habang nakatuon ang mundo sa Pentagon meetings, alyansa sa militar at paghahanda sa mga posibleng giyera, nakakalimutan ng karamihan na ang pinakamahalagang dapat paghandaan ay hindi ang panandaliang labanan sa lupa, kundi ang pagharap natin sa ating Panginoon Kristo sa kanyang muling pagbabalik. Hindi ipinadala ang ating Panginoon Hesus upang takutin tayo, kundi upang iligtas tayo mula sa tiyak na kapahamakan. Siya ang ating tunay na kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Kaya ang tanong, kaibigan, handa na ba tayo? Sa gitna ng mga balita ng digmaan at panganib, sino ang ating pinagtitiwalaan? Sandata ba o ang tagapagligtas? Kung darating ang ating Panginoon Hesus ngayon, handa ba akong humarap sa Kanya? Pinaghahandaan ko ba ang buhay ko na parang darating siya anumang oras? Kaibigan, mamuhay tayo ng may kabanalan, pag-ibig at pananabik sa Kanyang pagdating. Maglaan ng oras araw-araw para manalangin at magbasa ng Kanyang banal na kasulatan. Humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon Diyos at isuko ang ating buhay sa Kanya. Ibahagi ang Ebanghelyo ay kinakailangang marinig ang babala at dakilang pag-asa ng ating Panginoon Diyos. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gitna ng kaguluhan at mga balita ng digmaan, Ikaw ang aming kapayapaan. Turuan niyo po kaming maging handa, hindi lamang sa mga panlabas na panganib, kundi sa iyong muling pagbabalik. Linisin niyo po ang aming puso, palalimin niyo po ang aming pananampalataya, at gamitin niyo po kami upang maibahagi ang iyong pag-ibig sa iba. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyong pong kabutihan sa amin, at patnubayan niyo po kami at patubayan po ang aming bansa, ang lahat ng mga tao sa buong mundo, at tulungan niyo po kami maging handa sa inyong pong muling pagparito. Salamat po o aming Panginoon Diyos sa pagdinig ng aming panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.